Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection is teaching about prayer from Matthew 6, verses 7 to 15. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "In praying, do not babble like the pagans who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Your Father knows what you need before you ask Him. This is how you are to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Your Father knows what you need before you ask Him. Oh, okay. So, ano sa akin to, masyadong touching, no? Kasi sinabi niya dito yun, no? Biruin mo yung ni-reveal niya. Your Father knows what you need before you ask Him. Ito kasi, sinasabi niya, para magtiwala kahit hindi natin nakikita ang Diyos Ama. Tapos, yung prayer na Our Father, kumpleto talaga. Kaya ang napili ko yung Your Father knows what you need before you ask Him. Kasi this is, before you pray, pag yan ang nasa isip mo, yung faith mo, ang laki na. No? So, yung prayer mo na lang maganda ang prayer mo kasi pag may tiwala ka, gagalaw talaga yung Espiritu sa iyo. Kaya ang ganda na sinabi niya muna dito na your Father knows what you need before you ask Him. Sabi mo, alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Hindi naman niya sinasabi na wag ka na magdasal ng pangangailangan mo, no? Because alam ni God yun. That means you put yung iyong tiwala at pananampalataya sa Panginoon para sa sarili mo. That means ba, ibig ba nun sabihin wag mo na ipagdasal yung para sa'yo because I know what Pwede you rin. need. Pwede rin yun. Pagdasal mo yung mga Yes. pangangailangan Yes. iba. Yan, hindi ko yan naisip na ngayon. Ang naisip ko na yung sarili ko. Okay. Na kasi di ba magdadasal. Normally kasi yun yung Yeah. ako, no? Yan, maganda yan. Kasi
Tama-tama, oh. Yeah. Okay talaga yun. Gusto ko yun. Yeah. Ako naman, forgive. Yung kasing forgive, parang eto, binigyan ni Jesus ng ng emphasis. In-stress niya yan. Kasi sinabi na niya yan, di ba? Yung sa dasal, give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Tapos, pagkatapos ng prayer, sinunod niya yung, ito na naman, if you forgive others, your heavenly Father will forgive you. If not. So talagang binigyan niya ng emphasis. Yeah. Yeah. Tingin ko rito, kaya rin sabi dito, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Diyan kasi nanggagaling nung yung parang nakakasakit sa'yo, no? Kasama na rin yan. Alam ni Jesus na maraming pwedeng tumukso sa'yo, maraming pwedeng makasakit sa'yo. Kaya binibigyan niya na importante yung forgiveness para talagang maging masaya ang buhay. Hindi naman niya sinabi rito, pero yun ang purpose naman niya lagi sa atin. Okay. Amen. So ako, ang pagkaano ko doon, no, kasi yung forgive. Doon sa Our Father, sabi mo, di ba sila, nakuha mo yung word na forgive. Um, Sa Our Father, nandun yon. mm, So, di tapos na yung Our Father. Nandito na siya sa explanation niya na if you forgive. oh, Doon siya nag-stress. Stress niya yung forgive, ganyan, hindi yung give us your daily bread. In-stress niya dito yung forgiveness. Kasi yan, sabi mo nga, na yan yung makakapag-build up sa iyo ng ng grace, no? Kasi mahirap yan gawin. So parang dun siya nag-focus. yeah. Amen. Okay. So, ang dami kong message, no? Actually, unang-una yung sinabi ko nga na yung father na he knows what you ask for, yan yung pangsasarili ko. Now, pagbaba mo naman, kasi this is how you ought to pray. So, it is me that is praying. Bago naman tayo mag-pray sa others, dumaan tayo sa tayo muna yung sarili natin, diba? So, ito yung prayer na sinasabi niya na gawin natin. So, lahat yan, no, yung daily bread, no, give us this day your daily bread, forgive us our trespasses, yung ganon. Tapos, lead us not into temptation. So, lahat yan, mahirap gawin, kaya yun yung pinagdadasal natin. Para hindi tayo, siguro kasi kung hindi niya ito ituturo, ang dami nating susulat, ang dami nating iisipin, pero yun lang talaga. Pagkatapos, feel ko, kaya rin yung sinabi na he knows what you're asking for, kasi hindi ka makakakonsentrate dito sa dasal na to kung ang iniisip mo, hindi pa alam ni Lord yung gusto mong sabihin sa Kanya. Ngayon, kung deep in your heart, alam na niya na may problema ka, di ba? Kahit hindi mo yun literally sinasabi, at ito yung dinasal mo, alam niya. Alam niya yung problema mo. Kasi minsan, di ba dumating yung time na sa sobrang sama ng loob mo, hindi magdasal, hindi ka makadasal. So, if alam ni Lord yung problema mo at hindi ka makadasal, just pray this prayer. Di ba? And pag dinasal mo to, ang nasa isip mo yung may problema ka pero dinadasal mo to, tingnan mo, matatouch ka talaga. Kasi nagtiwala ka na si God, alam yung problema mo. Pag alam ni God ang problema natin, sino tutulong sa atin? Siya, di ba? O, hindi naman natin kayang solusyonan ang lahat ng bagay. Siya, minsan sinusolusyonan natin, akala natin yun yung tama, pero si Lord, alam niya yung tama, kaya yung gusto natin, hindi yun ang nangyayari. Kasi yung gusto ni God, mas best yung mangyari para sa atin. Hindi lang natin yung nakikita in our human eyes. Yan. Ako, Amen. lagi ko talagang desire is to have that grace na makapagpatawad kahit na gaano kabigat. Kasi yan nga yung parang binigyan ni God ng grace yan eh. Ibig sabihin, kung makayanan mo yan, ang grace na darating sa iyo is talagang sobra-sobra, overflowing. Kaya yan ngayon ang parang aking focus. Yung pagka meron akong na-encounter at parang
tumatagal yung galit ko rin sa tao na yun or sama ng loob ko yung nag-stay sa akin, this is the time na siguro I can pray to the Father. No? Ito, pansarili ko to, but this is what I need. Alam nga ni Father yon, alam niya na kailangan mo yan, and yet, I still have to tell the Father kasi talagang, ano yan parang nag-struggle talaga ako ng gusto, hindi magawa. So, ito siguro, pag sinabi ko yun sa God the Father, I'm sure mararamdaman niya yung aking talagang personal struggle. So, Kung ano, ayaw ka patawarin. Humingi ka ng tawa, di ba? ayun na nga yung gusto kong gawin. Whether patawarin ako o hindi, wala kang hold sa kanya. Kay God ka lang. Oo. Importante, nakikita ni God yung heart mo na talagang wala ka ng galit sa kanya. Pero kung ayaw kanyang batiin o ayaw, may galit siya sa iyo, Lord, pagkadasal na lang natin na maging maayos, ano? Ganun ba yun? Pero ano yun, ibig sabihin, kung wala akong control, I can only pray to God. Pero kung meron kang magagawa naman, gawin ng lahat na magagawa mo. Pero yung wala kang control, talagang prayer lang ang kailangan nun. Yun, naniniwala ako roon. Ayokong pilitin, halimbawa, yung gusto ko ma-solve natin ngayon to. Hindi pwedeng ganun eh. Although naniniwala rin ako that it takes time para To mag-heal. heal. Para mag-heal. No, ako feeling ko na, kunyari ako, no, feeling ko, kunyari merong nagalit sa akin. Tapos humingi ako ng tawad, ayaw niya ako patawad. Pero ako, pinatawad ko na siya. Ngayon, pag totoo sa pakiramdam ko na pinatawad ko na rin siya, kahit na, kunyari ako yung cause ng galit niya, ayaw niya akong patawarin kahit humingi na ako. Pero alam ko na hindi galit pa siya sa akin. So, dahil sa dasal na to, 'di ba? Na nagtitiwala ako na bibigyan ako ni Lord ng grace to be at peace. Kasi si Jesus nga, 'di ba, kinrucify siya pero at peace siya kahit na kinukrucify siya, wala siyang kasalanan. Kasi alam ni Jesus na yung ginagawa niya para kay God. So, ngayon siguro it is yourself, no? Ikaw din ang makakaalam sa sarili mo. Kung at peace ka, kung yung Holy Spirit na sa'yo, di, wala ka na talagang galit. Pero kung wala ka pa rin at peace, parang pag nakikita mo, naiinis ka, wala rin, di ba? So, hindi useless. Kaya nga, ang dasal dito, Lord, forgive me, no? Kaya nga yun yung dasal, para makayanan mo. No, di ba? Yan nga, yung iba na pagka nakakausap natin, hindi, pinatawad ko na naman siya eh. Ang tanong ko, kumpleto ba yung pagpapatawad mo? Because yun yung sinasabi mo kanina, na mararamdaman mo kung kumpleto eh. Because you are at peace, masaya ka. Pero kung halimbawa, pagka nakikita mo siya, nag-iiba ang kapag ng dibdib mo, medyo pa yun, hindi pa kumpleto. Yeah. Okay. Amen. Okay. See you again tomorrow in our Coffee Time with God.